Yung mga koi natin, oh. Dito na po sila sa mud pond. Pero mukhang may isa na namatay mga kaprobinsya. Asan pa tayo ba? May isa na namatay sa ating koi. Siguro ba ito? Siguro na. Kalo lang sila sa ating mga tilapia, oh. Masarap yung pagkain ng tilapia natin ngayon kasi koi king. May isa doon. Itlog ya daw. Sunod yung bilhin natin na pagkain sa kanila, yung kuan lang. Mumurahin lang. Asa pa tayo do? Lulutaw? Amo do gid. Oh. Nato, sa lulutaw pa tayo. Ay, karatak na. Nagahanaan. Pero sa gano'n, pumatay po na usa, oh. Magtirang matibay. Patay-patay sila. Naunong po. Yung usa nga mukhaon to. Unas kilid ba? Hindi, hari ka ulang. Kunti, itong bulag ano ba? Sinta ko? Di nung kayo katong nako, Jod. Ay, nalagay. Na nagkurma, oh. Ay, ito. Oh, gano'n. Ay, nasok ko skili. Ay, buhi na ito, oh. Ikaw na maganin, natulog na dito sa labay. Tulog dito. Ano ka bantay? Napansin po tayo dito mga kaprobinsya. Mukhang kakalipat pa lang sa ating ko dito. Pero inatake agad ng ibon. Ay, langgam ni Jodo. Dapat usara jo. Dudah ka iti. Mo din ni matay tilapia po rin. Mo din ni tira ni bata. Ukto na ganun gabi isa. Akala ko po ito yung patay dati, oh. Pero klaro kayo na inatake ng ibon, oh. Oh. Tapos ito. Tusak-tusak. Muli problema na to ano nila. Kana do? Murag wa kita kabalog pila kabog yung nakuha gabi, oh. Usa dito. Ay kini sige na ning atake langgam jo, pero kaya pala may patay dito sa aming mga tilapia, oh. Ibon din yung umatake. Dili. Pati yung tilapia natin inatake din ng ibon. Akala po natin na yung dalawa dyan, yan po ang nakuha namin patay kahapon. Pero napansin po natin na may mga dumi ng ibon, oh. Marami, oh. Dumi, yan, doon pa dyan. Tapos may isda pa doon. Luglag, bunta ka na po nato di ko gininit sa para di gid sila makuan. Ay, barato naman to. Kaya ito, ginira-gira ko una, di man ni kalisangan. Oh, pasukan ko. Anya din sa dili na kayo sa kuan. Kanang simpon. Kailangan natin magkahanap ng solusyon mga kaprobinsya para hindi maubos yung mga koi natin dito. Yung tilapia po namin, kahit inatake sila palagi na ang ibon, hindi pa sila maubos kasi dumami lamang yung tilapia natin dyan. Pero minsan may makita kami na patay sa ating mga tilapia dyan. Pwede namin hulihin yung mga ibon na yan. Yung mga ibon na yan mga kaprobinsya, yan po ang mga ibon na galing sa dagat. Dumayo na dito sa bundok kasi nabulabog na sila doon. Hindi po yan ibong gubat yung mga ganyang ibon.
Ang tawag po daw sa ibon na yan yung mga lapay ba, yung mga malaki. Pero napakahirap hulihin, napakailap po. Pag makakita sila ng tao, lumipad agad. Kung sakaling mahuli natin silang buhay, pagkawalan na natin sa malayo, pwede natin dalhin dun sa bais, ibalik natin dun kung makahuli tayo ng buhay sa kanila. Pero sa tingin ko po, malabo na mahuli natin buhay yung mga ganyang ibon, kasi gabi po silang umatake. Dito sa amin, hindi na po umulan ng malakas, parang ganito lang, oh. Umambon lang, tapos bigla lang mawala. At yung tubig naman dito, humina na yung supply, yung mga bukal namin. So balak po natin na yung tubig natin na galing doon sa may falls, ayusin namin para lumakas yung supply sa ating tubig dito. At yung mga baka natin, mga kaprobinsya, pinasok namin sila ngayong umaga dyan sa bakod para makadidi yung mga anak nila. Ang ingay kanina si Batang, dumami na yung gatas ba. Yan. So yan po ang sistema namin dito. Sa tuwing magutom yung mga anak nila, tsaka namin sila ipasok sa loob, tapos palabasin na namin. Kasi pag hayaan namin sila sa loob, hindi makapahinga yung mga inahin nating baka. Palagi lang dinidihan. Yung isa, hindi nakapasok, oh. Magkuha naman kami ng napier doon sa likuran. Tingnan natin kung malaki pa ba yung napier natin doon. Paborito sana to sa ating mga baka na mga maliit yung mga napier natin dito, mga kaprobinsyo. Pero hindi na sila makalabas kasi may bakod na po sila. Sa mga nakarang araw, pumunta pa sila doon sa kabilang area. Buti na lang walang tanim. Kung may tanim pa na mais, hurot, ubos nila. Kaya pinasok natin agad sila sa bakod nila. Kaya wala pang kubo doon. Okay lang pag dito lang sa ating mga tanim, wala tayo ibang tao na maagrabyado. Pero pag pumunta sila doon sa kabilang area, delikado na. Lalo na pag ma-harvest yung tubuhan dyan sa katabi namin. Yan po ang delikado. Kainin nila yung mga kakasibol pa lang na tubo. Malaking bayad natin dyan pag yun po ang mangyari. Madulas. Yung napier namin dyan, mga kaprobinsya, oh. Napakadaling tumubo sa mga napier natin. Hindi pa nga natin na harvest lahat yung mga napier natin dyan, pero tumubo naman sila. Sunod na linggo, mukhang magkapahinga naman yung ating mga tanim na napier. Baka may mag-harvest naman ng tubo dyan sa malapit sa amin. Napakaganda po sa aming napier dyan, oh. Mataba yung lupa. Dyan po sila nag-harvest. Pwede naman yung harvestin. Sakto si edad sa. Shout out muna sa ating mga sanad viewers. Shout out kay Randy Batoy. Shout out naman kay Marlene Kanya from LA, California. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po yung lahat. Yung napier pack yung mga kaprobinsya, napakabilis lang tumubo basta maganda yung lupa. Lalo na pag malagyan natin ng pataba. At ang advantage po sa napier pack yung hindi po masyadong matigas yung katawan compare sa native. Yung mga napier namin dito galing pa to sa kuan, bais, doon sa area ni Kapitana. Nagdala lang kami dito ng mga ilang sako, tapos pinarami namin. Kailangan po natin dito na magtanim na maraming mga pagkain para sa ating mga laga. May mga kambing po tayo, may mga baboy, pero balak po sa ating mga baboy yung kamuting kahoy yung paramihin natin. Magtanim tayo ng maraming kamuting kahoy pag tag-ulan na, para makasid tayo sa kanilang pagkain. Hindi puro bili ba, okay lang naman yung inahin kasi hindi naman tayo nagmamadali na lumaki yung mga baboy natin, or hindi naman kailangan ng puro feeds. Magbigay lang tayo ng
pure feeds kung manganak na sila. Oops. Dito oh. Kahit hindi po hybrid yung napin namin dito mga kaprobinsya, pero napakaganda pa rin. Halo-halo yung napin namin dito. May hybrid, may native. Yung native okay lang siya basta harvestin lang agad. Hindi na hintay na umabot pa sa 4 na buwan ba. Dito po mukhang hindi na kailangan pa maghintay ng sunod na buwan. Ngayon pa lang pwede na itong harvestin. Ang mga tanim na niyog dito, back up yan. Habang tumatagal may pinatubo tayo. Marami tayong mga kikita sa FB na mga pagkain ng alaga. May mga mambasa, mulatto grass. Pero balak ko sana magtanim ng mga ganyang pagkain ng baka. Pero kung tingnan na po tayo sa Napier mga kaprobinsya, yung Napier mabilis din tumubo. Basta maganda lang yung lupa. Yung baka natin na maliit oh, aning kamot sa kaon. Kasi wala na siyang kasama na pumunta doon sa mga tanim natin na Napier. Kusog na po ng kaon. Pinalabas naman yung inahin para doon sila sa labas pakainin. Na kahit doon sa kaya putulog ilong anak, busal mo lagi kuan. Napier tayo tirada oh. Kapasaw gila, mukha akong gisag pasaw. Ay gawas ha. Dili na tigya bo. Atay laman sa. Ako na pagawas sa batang. Mapamapa ka. Magawas ka. Ano yung konsumo ninyo ha? Squinay pala to. Kala ko si batang. Oops. Psst. Wah. Iya bo, di ba kahadok? Habot. Ay guys. Ayun po, dalawang beses na namin pa didihin yung mga maliit naming baka. Umaga at sa kahapon. Ikot na ito bro. Na, putol lang ikot di kuan. Bitang. Na, putol jod kay dala buray lagi kahapon aring yang anak po. Apit sa atin oh. Parang gusto niya magpatulong para makalabas ba. Tingnan ko po mukhang magbago lang yung kulay sa ating baka.
May halo siyang itim sa liig. Guwapo. Iba talaga yung hybrid. Kahit yung anak ni Basya mga kaprobinsya, kahit native lang si Basya, pero red Brahman yung simila na ginamit. Lumitaw din yung pagka-hybrid niya. Yan po ang maganda pag nasa loob sila ng bakod. No choice sila, pag bigyan sila ng feeds, kumain sila. Hindi katulad pag nasa labas lang, minsan hindi nila maubos. Pero pag andyan sila sa loob, no choice. Kung ano yung makita nila, yun po ang kainin nila. Naghasik mo na naging si Uwak, oh. Kinukuha yung kambing natin. Hinabol niya, oh. Huwag kang pumunta dyan. Andyan si Waki. Busog. Yung isa nating baka doon na buntis, minsan parang tawagin sila ba? Ingay yung baka natin doon sa kabila. Yung buntis nating baka. Waki. Inawi yung kambing. Daw. Yung mga gansa natin, oh, nasa labas lang. May mga itlog naman sila na pinalimliman namin ng pabo. Subukan natin, baka mapisa lahat yung mga itlog nila. Kahapon mga kaprobinsya, may nag-dive naman dito na banog. Hanggang tingin lang tayo. Pati si Waki, nanood lang. Pero mukhang hindi nakahuli yung banog ng sisiw kasi wala namang sisiw dito. Pero nag-dive siya. Palagi na pong pabalik-balik dito yung banog. At yung wala na sisiw, pag naalala nyo po, may pato tayo doon. 3 yung sisiw, yun po ang nawala. So yun po ang nadali ng banog. Maraming mga predator dito. Banog, yung mga aso minsan, may sawa, may bayawak pa. Ayan. Dito po namin nilagay yung mga itlog ng gansa. Apat po yung naglimlim na pabo dito mga probinsya, oh. Ito may sisiw. Patingin nga. Ay, patay. O na. Ipit lang. Mabait siya mga kaprobinsya. Okay, mabait ay. Mukha magyapon. Sayang yung sisiw niya. Dito po manok. Ay, yung nadali pala ng banog mga kaprobinsya, yung ibon na parang agila ba? Banog po ang tawag dito sa amin. Yung mga sisiw din ng ating manok. Kasi dito po may mga manok din tayo dito, may mga inahin na andito ng itlog.
Yun po ang nadami niya. Marami naman itlog dyan. Gahalo-halo lang yung itlog ng pabo at saka itlog ng pato. Yan po. Yung manok na yan. Dati po, 8 daw yan. Yung mga season na yan. Yan po ang palagi binalikan ng banong dito. Sabi ko po sa ating kasama mga kaprobinsya, pag may pato tayo dyan or manok na ano na pisa, pag maliit pa lang, kailangan na ilagay sa kulungan para safety ba. Kasi pag andyan lang sila sa labas, napakaliit yung porsyento nila dyan na makasurvive. Okay lang yung pato. Kasi yung pato pag pagkawala natin, hindi katulad ng manok ba. Yung manok po pag ilagay namin sa kulungan, tapos pagkawala namin, unti-unti lang mamatay. So sayang yung gastos natin habang maliit pa sila. Napakalaki na po sa kanyang didi. Malapit ako mga kaprobinsya. Yung didi niya, klaro-klaro na maraming gatas. Malalaki. Yung nipple. Yan ni po. Ayan panghoy ha. Yan Dako kayo. Yan. Excited na po tayo na makita yung kanyang anak. Or excited na po tayo na mga anak siya. White Brahman. Hindi na gumalaw. Kung mga anak siya, may White Brahman na tayo. At saka Red Brahman. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin, gulay, may isda, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Good. Ayo pa. Kasi kaya sabot. Abot man. Tapos dito mo. Pa? Wala sa palom, hindi karon ba? Ano ba? Kunti ka juga yun. Kunti ka maka-atras. Ka nagpalulong sa galupan ba? Buha ito. Yeah. Saktan din yan. Piting-japti ka dyan. Nagpuas ulang gabi bro. Tuko-tuko do? Dako pa. Dako kayo, tulor gitu kabog dando kayo. Itulog kulor. Sama na po. Ako sama po mga pangkuan tulog sa. Kaya atake ko dahil langgam mo na diyo. Mga koy, dua kabog. Di mo na ito patay. Ang mga koy may gata. Ang mga langgam na atake ato. May mga iti langgam. Dagko tayo. Hindi ko miskunay. Dagko ito. Dili pa yung tilapia nga pa ilalog ng gabi eh. So yun kailan pagpuha. Kaya mga langgam mo. Sa uwang ngit-ngit. Ito nila abilidad. Pero yan nasa uwak ba? Yung Bukaw. Owl. Pero kuha na siya. kita nga ito na mo. Di mo pa luto ra pud sa hayo. Kaya baguhan dapat ito sila. Butangan na mag net sa taas. Ay, Tangi lang ni. Huwag di sila makuha. Pero siniguro doon sa siguro ba sa mga ay kapangay po ka na dahil bukang naglit. Ang di nakasulod ng langgam. Na mag-brand din naman sita na mag-CEO. Sa
Ikaw po lang, Anday. wala mo kakalugar o aldos ka kuya kay gabi na may birthday ta. Diha bago naman sa buboro eh. Gani, wala. Ah, So tayo matay lapi. Dito ding. Matay lapi. Singisi ka dito niya. Meron na ako mataginoy. Ay, kalabaw na kabuhi, pulungan na kasubay ko. Gana. Muangat na karwag ko yun. Wala di ka napita dahil. Wala, gagawin ang mga nga. Ilang gabi ya. Nagabi na ka rin agapon. Alam mo Pero, mo. Busy ka ito, busy. Nakakot itong mga kuhan. Mga rekado. updos nga. Sa mga edad na ito, kaya edad nito. Wala tapos ka. Tuwing. Yun na mata. Pagkamit. Buon-buon managsiuwak ng ga. Matihay are. Sige nga. Gusto ko na itong kanting nga, itong gamay na kanting sa mga luya mo. Gusto ko ulit uwak? Kaya may tuhak mo. Kaya may tuhak mo lang. Agka din eh gamay dito ganang Ganun lang. paulit mo ito dito. Kasi, sige nga gaan. Sige mag-toxic ni tikod di ay. Yung mga sikor yung mga sa sikor. Lahi nga, hindi masukol niya, igiliyahan niya. Dugo yun yung mayo. Katong banog ko tayo iyahang ganon. Sa kihot. Katanaw po siya kahapong ni Dave tong banog. Dito sa pangyana. Dako na itong banog sa. Ano ba ko sa ito? Basta kahit ito ko nga niyo. Ay, hay ito itong tango bro. Kaya kawat mo itong ako ko. Itong ato igaan na kawat mo itong murag kilig ko. Gapon ito. Yung hadlok siya naman. Mga ana, yung mo gusto. Piluhuran niya. Pero dakpo na niya. Huwag madakpan. Dakpan ako dyan. Hindi ko kayo hapon, hindi kayo nga. So lahat naman kung nakuha mo na ako nagkasa itong sulod siya sa balde ba? Taklo ba niyo? Balde. Rawak. Ang ito nagpid sa hapon na to. Patay tuk-tuk kay usa. Yangon mo na yun. Sinalam mo. Mga mahalay yun itong una. Lalo na pipilok makahalay sa tanaw ron. Ito kinuha na. Rawak. Tagam siya oh. Ako pala kay muna. Pero ang tos kurungan na ganyan sundag pagkaon jo. Di pa sa sulod balik. Hindi na ito guys. Wak! Nakatag mo kay problema nung naman ang kalakihan mo. Di ka pa nakpak. Kaya mo tanay kung paulit mo yung balay mo. Uli siya. Pero bago pa ito, pero madugan na abroad. Kag maduriwan ang kita. Ano? Wala na sa. Lumakay mo. Sa marami sa mga Ayan o, sabi ko ng gabi. Batugan. Idla na kayo lahat. Yung pasulawan ng mata ana. Sulawan ng mata. Mas naman itong pantat di bro. ito. Luha. Kapag katubo sa. Kan ni mga na. Naman. Lindad na. Na idla man lang asin doon. Salit ko kasi. Ay, dako. Hindi ako. Sa bisita ng gabi eh. Yung mga dalaga. Lato-lato day kada yung dalaga dahil. Ako sa dahil mga. Ang kayo lang na. Ako sa pagyon.
Dati.